Alas 8 na nga ako ng gabi gumawa ng ice candy. Halos mag-alas 12 na nga ako natapos sa pagtatakal ng ice candy. Kinaumagahan nakala ko walang bibili kasi nga may pasok ang mga bata. Naabot ang tanghali, kainitan, wala pa rin nabili. Pero pagpatak ng hapon, medyo madilim na. Nagulat ako kasi may mga estudyante pa rin bumibili sa akin. Siyempre, expect ko ng ganitong oras at uuwian na. Diretso uwian na sila sa kanilang mga bahay. Pero yung iba, pagka-uwi talaga dumadiretso pa dito sa akin. Yung iba nga pagkabili ng ice candy, nagtatanong kung meron ba akong sticker. Kaya sorry sa mga hindi ko nabigyan ng sticker kasi ngayon wala pa. Yung iba nga pala ay talaga naglalakad pa uwi para lang makabili ng ice candy ko. Ito nga isa na to ay taga-kabilang barangay pa. Talagang nagbike siya, dumaya pa, matikman lang yung ice candy ko. Pero mga isa bumili ng 5 peraso kaya naka-plastic. Biruin mo, yung pamasahe na lang 5 piso, pero bibili na lang na ice candy sa akin. Yung iba nga pala ay pinag-reserve ko na kasi lagi sila nauubusan. Si kawawa naman, lagi sila nahulid at nauubusan. Ito nga isang batang to, kasama pa yung lolo niya, talaga nag-sidecar papunta dito sa akin. Bukod nga pala sa ice candy, matagal ko na hindi napapakita sa inyo yung pagbebenta namin ng isda. Singil ko lang itong merong isang umorder. Ipapadeliver naman namin to sa Tagaytay. I'd sip kay Kuyang Lalamu. Dahil medyo madami-dami ang umorder ng isda at ng ice candy, ililibre naman namin mga sarili namin. Halos 1 month din kasi kami hindi nakapagsanggip. Kaso pagkaupo namin medyo mainit. Kaya sabi ko kay Boy Skincare, lipat kami sa kabilang table kasi andun yung electric pan. Ayaw nga niya na una kasi hindi naman siya naiinitan. Nung sinabi kong libre ko to, ayun pumayag na siya lumipat kami. Hindi nga pala namin sinasadya. Nagkakataon lang talaga, lalaging parehas ang sinusuot namin damit at saka ng short. Hindi namin yung pinag-usapan ha. Sobrang sarap na nga dito sa pwesto namin kasi may electric pan na kami. Tapos medyo late na namin nalaman. Naghihintay kami ng mga magse-serve. Self-service pala dito. Napapatuloy ako para tuloy ako nasa buffet. Yung mga pinupuntahan ng mga mayayaman. Kaya habang wala pang mga tao, talagang sinamantala ko yung pagkuha. Siyempre, first time ko na sa buong buhay ko yung ganito. Hindi pa ako masyado nahihiya kasi wala akong kasabay. Ito nga pala yung mga lahat na kinuha ko. Fishball at saka pansit. Kuha din pala ako ng 2 sausawan tapos pipino at toge. Siyempre, hindi pwede mawala yung kanin natin. Hingi nga pala si Boy Skincare dito ng cheese. Hindi pala niya alam, may bayad yan, 60 pesos. Nagpa-practice na nga pala ako dito mag-chopstick. Kaso ko sobrang hirap kahit anong gawin ko, hindi ko talaga makuha. Kaya naman bago pa maubos lahat ni Boy Skincare, gumamit na ako ng tinidor para makakain ako. Unlimited pork pala tong order namin. Tig 200 pesos ang babayaran namin. Si Boy Skincare lang may sobrang 60 pesos kasi umorder siya ng cheese. Kaya para di masaya yung cheese na in-order niya, sinubukan ko rito isama sa pork. Hinahin ko nga na buong buo para malasahan ko ng todo. Okay naman, masarap naman siya, pwede siyang gawing sauce. Mauubos na nga naman yung unang serving ng pork pero hindi pa rin nakain si Boy Ubo. Si Boy Skincare naman gutom na gutom. Syempre kahit diet ako, gusto ko pa rin naman kumain ng healthy. Kaya naman dinamihan ko nga din pala yung kuha ng pipino at saka ng toge. Para balas, di ba may karne, may gulay. Meron nga ako ditong ginagaya. Ito nga pala sa isang pirasong napakalaking repolyo. Naglagay ako sa loob ng isang pipino. Tapos naglagay na nga pala ako ng pork sa loob. Naglagay ako ng cheese na kulay yellow. Tapos naglagay din ako ng white cheese na sausawan. Para ako nakagawa ng burger na walang tinapay. O di ba ang ganda? Kaya naman bago ko kainin, binalot ko ng todo. Baka kasi hindi magkasya sa bibig ko. Hindi nga siya nagkasya kaya kinagat ko na lang. Mas masarap pala pag pinagsama-sama mo lahat, hindi na kailangan ng kanin. Nakita na Boy Skincare yung ginawa ko kaya naman ginaya niya ako. Niluluto na nga pala naman yung pangalawa naming servings. Naubos na yung unang servings namin pero hindi pa rin kumakain si Boy Ubo. Paubos na rin itong pangalawang servings pero hindi pa rin siya kumakain. Hindi ko ba alam kung bakit busy siya. Sino kachat niya kaya hindi siya makakain. Pangatlong service na namin to, niluluto na lang. Hindi pa rin kumakain si Boy Ubo. Sino kaya kachat neto? Wala tuloy kaming choice ni Boy Skincare kung hindi kami dalawa na lang ang kumain. Sayang lang yung 200 pesos ni Boy Ubo kasi hindi talaga siya kumain. Kinikilig kasi siya sa kachat niya. Naubos na nga namin dalawa ni Boy Skincare at hindi pa rin talaga siya kumain. Grabe, sino kaya kachat neto? Sa sobrang dami ko na nakain, bigla sumakit ang tiyan ko. Kaya naman sa hindi hinaasahang pagkakataon, alam niyo naman siguro kung ano yung nangyari. Sabi ko na lang sa kanila, hindi ako yun. Sabi ko na lang, tandaan ang ilong malapit sa bibig ha, pero pinaalis pa rin nila ako. Yeah!